good morning po and welcome po sa ating araw-araw. Buong araw na pagpapala sa ating Panginoon at marami pa tayong inaabangan na pagpapala sa ating Panginoon. But before that, let's have a quick prayer. Father, in the name of Jesus, we thank you for your grace and your favor. Thank you, God, Lord, for this whole day that you will be with us. Open the heavens for us to receive your bounty, O God. We bless you. In Jesus' name, amen, amen. Praise the Lord. So, kamusta na po kayo? I'm sure na sa paggising po natin sa umaga, marami na pong tumatakbo sa ating mga isip. Busy na ang ating thought life. Tama po ba? Ngunit ang aking pong dalangin, no, na bago po kayo umarangkada sa buong maghapon na ito, ano man ang kaabalahan o sa dami ng nakalinyang gagawin, we can pause for a while and study the Word of God. Para naman may baon po tayong lakas at inspirasyon sa buong maghapon. Amen. Alam niyo naman ang ating mga isip, napakalikot. No? Minsan, hindi na nga, oras na nga ng pahinga, ayaw pang tumigil. Hindi po ba? Naranasan niyo na po ba yon? Gusto na nating matulog, pero busy pa yung isip natin. Ang dami pa nating naaalalang gagawin. Ang dami pa nating na ipapasok dyan ng mga importante, na mga isipin pa natin at mga dagdag pang isipin, etc., etc. Pero alam niyo mahalaga po na mapangalagaan din po natin spiritually ang ating thought life. Kasi sabi po sa Proverbs 23 verse 7 sa New King James Version, "For as he thinks in his heart, so is he." Kung ano raw po yung naiisip natin at nilalaman ng ating mga isip, ito daw po yung huhubog kung sino tayo. And in the end, dahil ito na po yung ating framework, yung mind frame natin at yung heart frame natin, iyan na nga ang magdidikta kung ano yung mangyayari o magaganap sa atin maghapon. So if we have a better disposition of the Word of God, ito yung laman ng puso at isipan natin, edi yung Word of God po ang magtatakbo at kukurso ng maghapon natin. Pero pag ang inilaman po ng ating isip at ng ating puso mga konsumisyon, mga alalahanin, kabigatan, maghapon po natin talagang bibit-bitin, alalahanin at talagang pagpo-focusan ng ating lakas at ng ating buong pag-iisip, puro po konsumisyon. So, napakahalaga po na bago po tayo pumunta sa ating maghapong mga atupagin, isa puso, isa isip po natin ang mabubuting pangako ng ating Panginoon. Amen? So kung ano man ang pinangahawakan mong pangako ng Diyos, itakbo mo na yan maghapon. Yan na yung puhunan mo, yan ang inspirasyon mo, lakas mo, yan na yung iyong mga agenda at tutulungan po tayo ng ating Panginoon, for we have the mind of Christ. Amen? So let's pray. Father, in the name of Jesus, salamat po Panginoon, ang aming puso at isipan ay nakatuon sa iyo, Panginoon. Pinanghahawakan mo, Panginoon, Lord, ang kurso ng aming maghapon, O Diyos. Salamat po, Panginoon, na ang aming puso, isipan, Panginoon, ay puno ng instruction mo, ng inspirasyon mo, ng gabay mo, ng pagpapala, ng pabor mo, Panginoon. Kaya naman nag-anticipate kami na ang buong maghapon namin matatapos sa grasya at sa biyaya ng aming Panginoong Jesus. Lord, we thank you, we bless you. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.